Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, paki-click naman subscribe button at ang notification bell. And leave comment below kung may katanungan kayo, suggestion kayo. Sasagutin ko po lahat dyan sa abot na aking makakaya. At pakilike na rin po ang aking Facebook page, ang RR731 Motor Owner Shop. Pag kailangan nyo ng pyesa ng KLX, presyong pangmasa po. At pakilike na rin po yung aking isang page, ang Ralph731. Kaya maraming salamat po. Ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. At kagagaling ko lang po sa sakit. Natrangkaso po ako. Nawalan na akong boses. So, hindi ako makapagsalita nun. Yan. Medyo hindi pa okay boses ko. Topic natin ngayon. At saka muna, shoutout muna natin ha. Shoutout po sa lahat ng aking kakailag Sir Luzon, Visayas at Mindanao. At sa aking mga ka-YouTuber at ka-Facebook. Ay mga followers natin. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Masyado na po marami. Baka may magtampo pag may nakalimutan. Ito, sasagutin ko lamang po yung comment ng isa ng ating subscriber. May nagkakatanong kasi, ano daw ba ang tamang compression ratio kapag daw naka 63 mm bore? Ito masasabihin ko. Parang carb tuning din yan sa jettings. Walang eksakto. Hindi lahat parehas. So, sa compression ratio, magkakaiba rin yan. Tinotono rin po yan, ng compression ratio. Compression ng makina pag binuo mo na set mo. Hindi nakukuha sa isang salpak yan. Nakadepende rin po yan sa gamit ng camshaft, sa taas ng lip ng camshaft, di ba? Yung duration yan. Merong camshaft na gusto mataas na compression. May camshaft naman na ayaw ng sobrang high comp. Gusto yung gitna lang, hindi low comp, hindi high comp. Gitna lang, may ganyan pong cam. At saka, ibabahan nyo rin po sa gasolina. Kapag ang makina po, tumaas sa kompresyon, yun nyo lang makikita. Pag namimili ng gasolina yung motor nyo, pag mataas ang kompresyon, kailangan nyo po magbaba ng konti. So, hindi po nakukuha sa isang salpakan ng lahat ng buong set ng makina ng KLX. Pag bumili kayo ng 63 mm bore, kinabit nyo, tsaka yung cam, hindi po nakukuha sa isang ano yan. Pati carb, itotono nyo po yan. Ngayon, pag hindi matono yung carb, ibig sabihin, pasensya na po sa boses ko, namimili siya ng gasolina. Ganun po yung mga KLXer. So, ano gagawin pag mataas ang kompresyon? Kunyari, may compression tester kayo, sobrang taas. Ano gagawin? Magbabawas kayo ng kompresyon. Kung di kayo magbabawas sa piston, magka-add po ng base gasket para bumaba. Tapos, bubuuin po ulit yun. Testingin. Ganun lang po ulit ang gagawin ng mga kaka-elixir. Teka lang po. Excuse me. May ubo pa ako yan. Ganun lang po gagawin ng mga kaka-elixir. Kasi, akala po kasi ng iba magic. Meron tayong mga subscriber na gusto mag-DIY. Kung may background ka na sa pagbuo ng makina, kahit sa ibang motor, kakayanin mo na KLX. Pero kung first time ka magbubuo ng engine build, baka sa una pa, baka may masira ka o ganun. O sa isang pagkakamali na, baka sumabog yung makina mo. So, risk po talaga. Kaya kailangan pong aralin mabuti. Ako, sa una, nagkamali din po ako. Nakasira din po ako. Marami rin po ako pinagdaan ng error. Pero ito nga, bandang huli, matututo ka. I-apply mo na i-apply. So, susunod na gagawin mo. Susunod, alam mo na, di ba? Nakapagpasabog ako ng makina ng motor. Pero buhat nun, natututo na po ako. Alam ko na gagawin ko. Hindi na ako nag-hike masyado. Yung saktuhan lang ba? Kasi pagka touring set, yan, pag trail nyo, hindi kailangan sobrang taas ang kompresyon. Baka may tinatawag tayo ng yung fuel na o piston knocking yan. Kaya kailangan ng high octane na gasolina. So yung KLX ko, naka-set lang siya sa hindi siya high comp, hindi siya low comp. Gitna lang siya. Kasi tulad ko ng trail rider, ay hindi naman sa lahat ng pupunta mo sa bundok. Minsan, kailangan mo bumuling gasolina, ubusan ka na yung mga bote-bote lang. Pantagpos lang ba? Yung KLX ko, nakatono sa iisang gasolinahan lang. Sa petrol ko tinotono yan. Para kung may makita ko petrol, doon ako magkakarga. Kasi, totoo po ito. Nangyayari, pa nakaset yung makina nyo, namimili ng gasolina talaga minsan. Itong KLX ko, nakatono sa petrol yan. Kunyari, nasa lina na ibang gasolina, magkakaroon ng palya.
Yun po ang sinasabi ko. Kaya kailangan po talaga ano yun. So sa akin nakapataan. Pag tinaas ko pa yung compression yun, baka magka-problema ako sa trail site, di ba? Hindi naman kasi lahat ng bayan may Petron. Iba hindi kilalang gasolina. So no choice ka eh. Kailangan mo makauwi, kailangan mo makalabas, magkakarga ka. Kasi may nakita ang gasolina. So yun yung priority ko. Safety ko rin at iwas abala. Pero kung siguro kung pure na gagamitin ko lang yung KLX ko sa racetrack, sa motocross, eh baka ganun na po yung gawin ko. High comp ko, pataas na octane. Kasi sa racetrack ko lang problema eh. Pwede ka magbaon ng gasolina eh. Hindi ka na mauubos sa isang full tank niya maghapon, mag-practice ka, di ba? Yun lamang po mga ka-KLX. Pinaliwanag ko lang po yung Kessel na gusto niya mag-DIY. So, ingat lang po sa mag-DIY. At inuulit ko, pa ng 63 ay member ka, eto yung major na kailangan. Cam, racing cam hindi po pwede stock cam. May vlog tayo dyan, pinaliwanag ko lahat. Racing cam, yan, valve spring, mahalaga po yan. Kailangan naka-carb, hindi po stock carb Pag 63, maglilinya pag stock carb yan. Tsaka yung block. Yan lang po ang kailangan nyo. And open pipe. Yan po yung main na kailangan nyo. So, yung mga CDI, kung na po yung optional. May vlog po tayo dyan. So, hanggang dito na po ating vlog. At maraming salamat po. Good day sa inyo.